Napakamahiwaga po kasi yung mga folder pong natatanggap ko ay ang mga sangkot ay mga malalaki, mga sindikato. Ibig sabihin, mga politiko. Madam Chair, kung ilalabas ko po lahat ng mga folder, baka wala pong maiwan sa Kongreso, Senado. Lahat po sila. Pwede mo, lahat po. Papalitan na natin silang lahat. Kasi, di ba, alam niyo naman na ako ay may death threat. Sabi ko, kung gugurgurin nila ako na lang. Ba't ko pa idadama itong mga nagbigay ng mga impormasyon? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Yung mga nagre-content sa TikTok, okay. Yung mga nagre-content ni Maharlika, uulitin ko ang tanong ko kay Miss Resource Speaker. I-rephrase ko, gusto ko lang i-clarify ang iyong sagot para malinaw. Yung mga nagre-content, yes, capture nito. Ano ang kulay ng folder? Blue folder po, Madam Chair. Blue folder. Madam Chair. Ito po, Madam Chair. Is that the folder? Madam Chair, ito po ang blue folder. Is that the folder? Isa lamang po ito sa mga folder na mga natanggap ko po. Pero blue po. So, gaano kahiwaga ang mga blue folders? Napakamahiwaga po kasi yung mga folder pong natatanggap ko ay ang mga sangkot ay mga malalaki, mga sindikato. Ibig sabihin, mga politiko. Ano ba to? May mga madidisappoint ba tayo? Meron, Madam Chair. Marami. Marami, Madam Chair. Kaya parang halos lahat, Madam Chair, kung ilalabas ko po lahat ng mga folder, baka wala pong maiwan sa Kongreso, Senado. Lahat po sila. Pwede mo, lahat po. Papalitan na natin silang lahat. Ang tanong ko is, meron recently na nag-alliance na. Yes. Yung mga nag-alliance ba na yan na involved sa blue folders? Yes, Madam Chair. Yung iba sa kanila nasa folder po. Pero buti naging safe ang passage ng folders. Unbelievable, Madam Chair, kasi minail mula sa Pilipinas, dumaan sa sa post office natin, at dumating po sa Amerika, at tinanggap ng post office ng Amerika at napunta sa aking opisina. Yeah. Madam Chair. Yeah. Sandali lang, ipaprocess ko lang to. Alam mo, mas matindi ka kay Julian Assange. Kasi si Julian Assange, electronic lahat yun eh. May pupuntahan ka na safe na electronic. Pero ito ang tapang, ha? Papel. Hard copy po, Madam Chair. Minail pa talaga sa... Minail po. At makikita mo pa kung saan galing saang post office minail. So, kompleto po tayo. May resibo. So may, merong receipt ng kasi registered mail yan eh. Registered mail. Yeah. Huwag mo lang sabihin kung ano yung ginamit na yeah, wag na, oo. Baka magurgur yan eh. Yes. Pero I'm pretty sure naman hindi naman names yung ginamit nila doon sa maybe, pero alam niyo ang nakakamangha, Madam Chair, na ang mga tao sa Pilipinas, ito yung mga malalaking tao din, ang iba negosyante, iba dati sa gobyerno, ay talagang nag-i-effort na pumunta sa post office na mag-mail nitong mga hard copy na ito at ipadala dito sa akin. Wala naman po akong kalalaman, Madam Chair, na nananahimik po ako dito. Nagpadala-padala sila ng mga sulat na yan, mga blue folder na yan. You know? So, gaano kalakas ang loob ng mga nagpapadala sa iyo ng blue folder? Madam Chair, siguro po kasi naipakita ko ang aking kredibilidad na di ko po nilalaglag ang aking mga puting ahas o aking mga confidential informant. So,
pinoprotection mo rin din yung confidential informant. Siyempre, Madam Chair, kasi 'di ba, alam niyo naman na ako ay may death threat. Sabi ko, kung gugurgurin nila ako na lang. Ba't ko pa idadamay itong mga nagbigay ng mga impormasyon na gusto lamang malaman nila, mailaman ng mga taong gusto nila na iparating sa taong bayan. Okay? Na kung ano yung mga nangyayari o ano 'tong mga dokumento na ito. Although ako naman, Madam Chair, hindi naman lahat ng natatanggap ko po ay kailangan i-expose agad. Pinag-aaralan ko din po kasi baka mamaya ito'y gawa-gawang rekto lamang. So maraming so inaano mo pa rin siya, bini-verify mo pa rin. Oh, yes, Madam Chair. Mm-mm. Oo, kasi mahirap naman na masunog tayo, Madam Chair. Ako, I have a question. Do you have, do you consult legal advice dyan sa lawyer mo dyan bago ka magpasabog? Yes. Ay! Actually, yung aking lawyer, di ba may lawyer ang lola mo, in-advisean niya ako diyan sa Senate hearing na yan. In-advisean niya ako ng bonggang-bongga. In-advisean na din niya sa akin na yung ngangabels ko daw, mag-ingat din ako, sabi niya. Mag-ingat ka rin sa ngangabels mo. Basta lahat factual at basta ang advice niya, protect yourself. Protect yourself. Yeah. In-advisean ka ba ng iyong counsel, Miss Resource Speaker, na wag pumunta ng Philippine Consulate or Embassy? Yes. Madam Speaker, sa harap po ng ating mga manonood ngayon across social media, we're like 20,000 live subscribers. Grabe ang hearing atin, albugan. Madam Chair, ayon po sa aking abogado na pwede kang mag-attend sa Zoom, dyan sa kung saan ka man, pero wag kang umapak sa embassy. Kasi trap yan ni Lisa Marcos na pwede kanyang ipadampot dahil yan ay jurisdiction na ng Pilipinas. So wag ka dahil ikwento ko sa kanya na ako ay may fabricated crime na ginawa sa akin. Sabi niya wag kang umapak sa embassy. Yan ay trap. So in-advisean ako. But even before naman na advisean niya ako, alam ko naman yan. May knowledge naman ako diyan. Pero syempre mas maganda na rin na kinoconsult ko sa kanya. Sa galit na galit ka kay First Lady Lisa Marcos, Miss Resource Speakers, tama po ba? Hindi lang po ako galit na galit. Sobrang galit na galit. Ito po ba ay related sa dami ng blue folders na natatanggap? Yes, Madam Chair. Related po sa blue folders, related po sa mga pinapadala sa atin ng mga confidential informants. So ngayon, sa tingin mo ba may mga lalabas pa? Marami pa po. Na tao? May lalabas na mga tao at abangan niyo po yung kidnapping dahil mabigat po yon. Yung kidnapping issue po. Marami pong mga, sabihin ko na po Madam Chair, kaya marami pong mga sangkot doon. Congressman, senador, at iba pa. Yung mga sangkot ba na yan ay malapit sa First Family? Malapit po. Sobrang lapit. Actually, kasama din po si Kumar doon eh. Kasama ay talaga? Mm-hmm. Nag-appear din siya doon sa Nag-appear din po siya doon, Madam Chair, sa mga confidential. Actually, nabanggit ko na po yun sa vlog ko. Hindi lang first time. Pero kasi sabi ko nga, tinitignan ko kung totoo ba itong kasi dito po kasi sa kidnapping, Madam Chair, na kinasasangkutan ni Lisa Marcos ay iba-ibang confidential informants, iba-ibang tao, email, sa Facebook. So hindi rin po ako basta-basta nagtitiwala. Actually, matagal ko na nga po narinig yung pangalan ni Kumar na may kinalaman din dito sa hindi ko naman sinasabi na na siya ay talaga part, pero lumabas nag-appear yung pangalan niya dito na isa siya sa mga kaibigan talaga ni Lisa at may participation siya sa mga documents or whatever. Sa mga documents na nasa iyo. Gaano ka
Madam Gaano secure ang mga documents na yan sa'yo? Kasi syempre kailangan malaman ng mga taong bayan, no? Mr. Speaker, dahil kung hindi secure yung mga documents na yan, papaano na ang iyong ang iyong 20,000 live 21 na siya ngayon. 21,000 live viewers. Are they secured? Can you promise to the Filipino people na ang mga blue folders na nasa iyo ay secured na secured? Actually, Madam Chair, kailangan ko pa maghukay ng 7 feet below the ground. No, just kidding. Yes, Madam Chair, nakasecured po ito. At hindi po ito basta-basta makuha. Wala po ito sa telepono ko. Ang mga dokumento na ito, well, folders nga eh. Ito po ay nasa secured na lugar na wala pong pwedeng makanakaw. Kahit po ako hilain nila o gurgurin nila, lalabas at lalabas po itong mga secured confidential documents. Kasi Mr. Speaker, kakaiba ang iyong tapang. Talagang ito talaga ay buwis sa alindog, no? Yes. Buwis sa alindog talaga. Kung merong mas bubuwis sa alindog sa mga nangyayari, ito talaga yung buwis alindog.